Magandang araw Pilipinas, bayan kong liyag. Kumusta po kayong lahat? And yes, another video reaction mula dito sa SMNI na napanood ko kasi kaninang umaga. Pinick up to ni Banat Bay at ni Bisdak Pilipinas. Pero hindi nila nabanggit doon na kinasuhan na to eh. Itong video na to is last Monday pa, last week, the day after the second day of the INC rally yata 'yon. Oo, tama. Second day ng INC rally yun eh. Alam ko kasi kinasuhan na to. Oras pong ito, sorry. makakasama. Kinasuhan na to, pero hindi ko magets pinick up ni Banat Bay kanina at ni Bisdak. Pero hindi nila nabanggit doon na kinasuhan na to ni Attorney Torion. Kasi sobrang itong taong to is si Alfred de Guzman ba yan? Hindi ko masyadong matandaan yung pangalan. Taga Canada na ang tawag ng isang vlogger din sa Facebook bayot ng Canada. Na nagulat ako kanina ko lang nalaman na bayot pala to. Kasi lagi ko to napapanood parang lalaking-lalaki naman to magsalita. Tawag nito kay VP Sara, Inday Sayad. Kaya hindi ko nga tinatapos mga video nito kasi puro basura naman lumalabas sa bibig nito nagulat ako, pinatulan ni Banat Bay at saka ni Bisdak. Tapos wala naman ako nakikitang aside from dito sa video ng SMNI, wala ako nakikita na sa mga vlogger na sinasabing kinasuhan na to ni Attorney Torion. Pero guys, mabanggit ko lang sa mga hindi pa nakakapanood, yun na nga, kinasuhan na nga ni to. At ako mismo kahit papaano naawa ako ng konti lang naman, naawa rin kasi ako kasi hindi naman kasi to kumbaga parang inuutusan lang to inuutusan lang to, hindi talaga sa kanya yung lumalabas sa bibig niya dahil sa sa ginawa niya mukhang napasobra, kaya yun, kawawa siya tuloy. So sige na nga, wag na natin tong patagalin. But before we start guys, please consider to subscribe and hit the notification bell so you will be notified once I uploaded a video. Okay, let's get started. Po natin bit-bit ang isang breaking news mula mismo kay Attorney Israelito Torion, ang legal counsel po ni Pastor Apollo C. Quiboloy at Dean ng Jose Maria College of Law, kaugnay po dito sa isang video na lumabas na mabilis pong kumalat po ngayon sa social media tungkol sa umano'y pakawalang Angel of Death sa Maynila. Dean, magandang gabi po. Ano po ang inyo pong reaksyon dito? Pero bago po sa inyong reaksyon, syempre, pagbati muna sa ating mga kababayang nanonood po sa mga oras na ito. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Magandang gabi po sa kanilang lahat at sa ating bayang Pilipinas. Magandang gabi. Skip na natin to guys. May in-upload kahapon po ito, Dean, na umaabot na sa halos 300 views. Pero bago natin pag-usapan pa ito, panoorin natin para mas lalong maintindihan ng ating mga kababayan. Kasi medyo maselan talaga, delikado talaga yung vlogger na ito. Pinakalat niya. Nandito na naman ako. Good morning, Dian! At good evening dito. Ito, seryoso ang pag-uusapan natin ha. A1 information na naman. Pansinin nyo, hindi naman siya mukhang bayot no? Nagulat ako, bayot pala to. Antikas niya Kala ko lalaki to, bakla pala animal na to. Sabi nga nung isang vlogger, may tinakbo daw to na 2 milyon Totoo kaya yan? 2 milyon. Kaya mukhang mahilig sa pera, kaya ayan. Tingnan natin kung hanggang saan kadadalin ng kagaguhan mo. Gituloy. Man ito, okay? Para sa darating na rally, kaya mag-iingat yung mga kababayan natin na mga osyusero at osyusera, wag na kayong pumunta. Tama ang tawag niya sa mga mga magrarally, osyusero at osyesera lang. Hindi ka pa naman gago, mga pupunta doon, hindi naman makikiosyoso lang. Pupunta talaga sila ron para magrally. Dahil sa kagaguhan mo, may mga natakot. Well, congratulations kasi may naano ka. Merong naniwala sa yung animal ka. Pero dahil sa ginawa mo,
mananagot ka rin. Tingnan mo. Huwag kayong ni mapadaan sa rally, mag-iingat kayo. Anyway, alam na ito ng PNP, alertado na rin sila rito, okay? Okay, sa binanggit niya na to, alam na daw to ng PNP. Pati PNP kinaladkad niya, no, sa fake news niya. Ngayon, dahil doon sa sinabi mong alam na to ng PNP, dapat yung PNP mag-ano rin dito. Magsalita rin sila ukol dito. Diba? Kasi pati kayo dinamay na ito sa fake news niya eh. O PNP, kailangan sagutin nyo to Hindi pwedeng hindi nyo to sasagutin. Pag hindi nyo to sinagot, alam na. Sige tuloy. On top dun sa 100 na mga taga Davao City na pupunta sa nandyan na pala sa Maynila ngayon, yung sinabi ko noon, ng mga tao ni Sunny Buenaventura, tao nila Bongo, Ayan, Sunny Buenaventura, tsaka si Bongo. Naku po, panay name drop pa na ito. Tignan mo, talagang tahasan talaga siya nagsisinungaling, no? Wala siyang takot, no? Galing. Sige, tuloy. Merong 60. Okay, ito, malupit ito pakinggan yung mabuti. Dapat kasuhan din ni Bongo to. Na tao ni Torion, okay? Itong 16 taong ito yung tinatawag natin na mga angel of death ng KOJC. Angel of death na naman. Napag-alaman po natin na ang angel of death pala ng KOJC ay hindi mga miyembro ng KOJC, kundi ito yung mga outsider, pero pinagagwardya at binabayaran sa loob, binabayaran at nasa payroll ng KOJC. Okay, sila po ay mga tao ni Attorney Torion. Itong angel of death na dating nababanggit, So, ang bihira, angel of death na yan. Angel of death. Ang tagal na binabanggit niyang angel of death na yan, no? Hindi naman napapatunayan. Tapos ngayon, ay nako. Sila po ngayon ay nandyan na sa Maynila. 60 katao ito, 60 mga tausog. So, ngayon, sila ay halubilo. Okay, sila ay reinforcement nitong mga ISIS nga, no? Reinforcement sila na ang layunin nila ay gumawa rin ng gulo. Ngayon, ito ay gagawin nila sa pagdating ng pagmamarcha. Halubilo po sila sa tatlo. Halubilo sila sa KOJC, halubilo sila sa anong pangalan nito? JIL at sa INC. Pero ito mag-iingat rin yung mga nasa akbayan sapagkat may natanggap rin tayong info na gusto rin nilang infiltrate ang ang akbayan sapagkat malaki ang galit nila dito kay Congressman Chel Jokno. So ang gusto nila makagawa ng gulo na ibintang din ay sa akbayan. Kung ano ang mga strategy nila, hindi ko alam kung anong gagawin. Kaya sa akbayan, mag-iingat kayo, tingnan ninyo at kilalanin ninyo ang hangin ninyo. Na kapag kayo ay nagko-conduct na ng rally, ay siguraduhin ninyo na ang mga kasama ninyo ay pawang talagang mga legit na member ng akbayan. Okay? Sapagkat sila ay halubilo at gusto rin, ang layunin nila ay mag-create ng gulo na upang sa ganon mag-fuel, gumawa ng tension para sa ganon ang pagbintangan, ang magulo at ang pagbintangan ng mga kaguluhan yan ay pakana ng administrasyon. Kaya mag-iingat kayo, akbayan, ilan sa sting ito ay nakatasan para magpanggap na kasamahan ninyo. Okay? Ang info pong ito ay nanggaling lang dyan sa basta sa Mindanao, the A1 information to. Alam na po ito ng PNP na basta A1 information pero basta animal. Nandiyan na sa Maynila yung 60 kataong tausog na ito. Alam na po nila, alam na po ng FB, alam na rin ng PNP. Kaya alam, pinag-iingat po kayo, akbayan. Yung INC, pinag-iingat kayo. Maaaring hindi ninyo alam ang move na ito. No? Hindi ko alam kung alam ng pamunuan ninyo ang galawang ito. Hindi ko rin alam kung alam ito ng JIL. Hindi ko rin alam. No? Pero kay OJC for sure. Sapagkat alam ito. Tama na nga yan. Tama natin yung sinabi ni Atty. Torion. Puro kagaguhan ang pinagsasabi nito. O 60 na tausog na tinatawag niyang Angel of Death para manggulo sa rally ngayon. Ano bang reaction po muna ninyo doon?
Well, una sa lahat, no, hindi ko kilala itong vlogger na ito. Pangalawa, wala pong katotohanan itong sinasabi niya. No? Kaya nga nandito ako ngayon kasi siguro marami sa inyong natakot na magpunta doon sa rally kahapon, no? Rally for Transparency, Rally Against Congrats. Corruption. Dahil dito sa vlogger na ito kasi ang dami na palang nanood nito, ang dami Congrats, no? Ang dami mong napaniwala. Animal ka. Tagum pa yung animal. nang nakapakinig nito, no? Ang dami ng shares, no? Dami ng likes, no? And dami na ring reactions. Maybe because of this vlogger, marami pong hindi pumunta doon sa rally na dapat ipadama na natin sa rehimeng Marcos na grabe na po yung korupsyon. Wala po akong mga kakilala, masyado maraming mga tausog. May mga kaibigan ako mga tausog kasi po ako isang balik Islam ako, Muslim po ako. Sa mga kapatid ko pong Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pero alam po ng aking mga kapatid na Muslim na wala po akong behavior o attitude na inclined towards terrorism. Ako po'y guro, ako po'y profesor, ako po'y dekano ng law school po. Nagtuturo po ako ng batas. Marami na rin po tayong nagawang maging magigiting na mga abogado. Kaya imposible po na ako ay promotor, magiging promotor. In effect, he is accusing me with terrorism. Kasi sabi niya, 60 daw ka mga tausog, dinala ko daw dito. Tapos ang nakakasaklap pa, binansagan pang angel of death. Ginamit ito yung mga atake noon against KOJC. At saka tinira na naman ang KOJC kasi ang financier ay ang KOJC. Na alam naman natin na ang kingdom of Jesus Christ they would never sanction or promote terrorism. No? So, paalam ko lang sa tao na ito na grabe naman itong akusasyon mo against me. First time po akong ma-akusasyon that I would be accused of terrorism, of promoting terrorism or conspiring to commit terrorism by hiring or procuring the services of 60 tausog, no? At saka this is very what you call this grievous to the pride and dignity of the tausogs. Parang ginagawa nila na ang mga tausog ay kayang-kaya magawa ng mga terorismo dito sa ating bansa. Alam nyo ba, yung mga tausog ay mga tao na inclined to peace, no? Ayaw nila ng gulo. Pero kung i-offend mo sila, they will defend themselves. Pero hindi talaga itong magandang ginawa niya. Nakakapag-alarma ito na ako, si Atty. Torion, si Dean Torion, no? Dekano po ng law school ng Jose Maria College, ay ngayon promoter na ng terorismo. Maling-mali po ito, walang katotohanan po ito. Opo, linawin lang natin, attorney, kasi kasalukuyang nagkakaroon po ng rally po ngayon, lalo na po dito sa EDSA People Power Monument. Walang mga tausog na grupo na nandoon ngayon na possible na maniling po sa inyo? Sigurado ako wala. Kasi ang layo po ng hulo. Ang pamasahe pa lang papunta dito, grabe na kataas ng presyo ng plane tickets, no? Hindi ako maka-afford niyan. Tsaka pangalawa po, wala po akong balak magsaw ng trouble, ng terorismo dito sa ating bansa. Ibang-iba po yan sa aking pananaw po sa buhay. Kasi ang pananaw ko po sa buhay ay isa po akong abogado, isa po akong dekano ng law school. So ang sa akin po, lahat in accordance with law. Opo. Tama yan. Itong professional na to, si Atty. Torion, aakusahan mo ng ganyan. Kaya hindi ko alam kung anong pumasok sa utak mo para gawin yan. Sa bagay, di umano, bayad nga to. Ano pang aasahan mo, syempre. Di ba? Ito lang. At isa pa sa mga sinasabi niya, bigyan diin lang po natin na hindi rin totoo na nagmamanage kayo o may connection kayo sa tinatawag na Angel of Death at may sinasabing nasa payroll daw ng KOJC. O kaya nga, double whammy ito no, sa KOJC kasi alam nyo naman, inakusahan yung KOJC na meron daw Angel of Death doon sa Senate investigation against kay Pastor Apollo Sikibuloy. This is very unfair because even until now, wala pa rin silang prosecution vis-a-vis Angel of Death. At saka kung totoo ito, na may Angel of Death, noong KOJC siege, noong August
August 24 to September 8. Kung totoong meron akong mga armado, di binaril na sana yung mga pulis na sumalakay doon sa KOJC compound, no? Kung totoong meron akong mga alagad na mga tausog, no? Pasensya talaga sa aking mga kapatid na mga tausog, no? Pasensyahan niyo na itong what you call this, itong tao na ito, nagpapansin talaga, kumukuha siguro ng pansin. Aba, duda ko nito, baka binayaran pa ito para takutin yung mga magsali sana sa rally kahapon, ngayon, at saka bukas. At ginawa pa akong poster boy, no? Na ako daw ang leader ng mga terorista. Ito yung gusto niyang sabihin dito. Kung totoo nga sana ito, edi marami sanang patay doon sa KOJC siege. Ang nangyari, ang KOJC pa ang namatayan. Alam naman natin na during the siege, yung KOJC namatayan, hindi lang isa, 3 po ang namatay dahil doon sa mga sunod-sunod na pag-atake po sa KOJC. Pero wala kayong narinig na meron mang isang miyembro ng KOJC na may hawak na armas at binaril yung mga pulis doon. Tingnan mo yun, no? O, makita ninyo sa TV ninyo. Grabe ang pang-atake ng mga pulis dyan sa KOJC. Kung may mga armado pa ang KOJC, o ako man, kasi akong nasa harap ni General Torre nung panahon na yon, di nagkabarila na sana. Bakit ni isang baril wala kayong nakita doon na hawak ng mga KOJC members? That proves that KOJ members are peaceful people, they are godly persons, and they worship the Lord Almighty, and they do not, promote violence. Opo. At attorney, syempre, dahil apektado ang buong KOJC, dinamay po niya ang buong KOJC, may pananagutan po ang vlogger na ito. Ano ho ba ang magiging pananagutan? Possible ba na pwedeng magdemanda po ang KOJC sa buong sanlibutan? Lahat, lalo na dyan sa Canada. Relax ako ng pagkatao. I really control my emotion. Dito lang, medyo naapektuhan tayo. Kasi KOJC, ginawang financier of terrorism. Yan yung effect ng kanya accusation. Baka hindi niya alam na meron tayong batas, Republic Act 9372, Human Security Act of 2007. When you accuse someone of terrorism, and if it is not true, if it is false, you can be prosecuted under Section 47 of the said law. And the penalty of that is 12 years and 1 day to 20 years imprisonment kung hindi po totoo yung mga paratang ninyo. This is aside from cyber libel. Kasi grabe yung libel. At grabe yung paninira mo sa aking puri. Ilang taon na ako nag-aaral, no? From political science, doon sa University of the Philippines, nag-law school ako sa Ateneo, nag-Master of Laws ako sa San Beda, nagkaroon ako ng higher studies sa abroad. Ngayon, sisirain mo lang. Di pwede daw ako mag-file ng damages, no? Against sa iyo. At ang KOJC din, pwede din mag-file sa iyo ng damages. Present itong KOJC in 200 countries. Baka mag-decide ang KOJC na mag-file sa iyo ng damages in 200 countries. Magkaroon ka talaga ng medisina ng iyong kalukuhang ginawa. Nako, delikado ka dyan, pare. Ha? Anyway, attorney, regarding dito sa rally, no? Nagkaroon na po tayo ng isang araw. Very peaceful, no? At biglang lilitaw yung ganitong video na sa tingin ko ay talagang ginagawa para kukonti ang pumunta dyan sa mga rally. So, isa yan sa mga reason. So, hindi kaya ito ay defense mechanism ng mga tunay na gagawa ng gulo para nang sa ganon ay may nakita na silang video, ang pagbibintangan ay yung mga nagrarally, hindi yung mga mismong maghikayat o maggugulo? Actually, calculated move ito. Na palabas pala ito hours before the rally. So, a few hours before the rally, pinalabas ito. Sa tingin ko lang, pwede ako magkamali, ha? This is a calculated move para takutin yung mga tao na magsali doon sa peaceful rally ng UPI at saka ng iba't ibang grupo. Para hindi na sila magsali doon sa EDSA, tinatakot nila. At sigurado ako, no? Mayroon akong kutob na binayaran itong tao na ito. Binayaran ito, may nagpondo sa kanya. Kasi paano niya malalaman? Layo-layo niya, Canada lang siya.
Tapos may mga ideas siya about the rally, everything, no? I think, no, meron kaming self-defense in libel, no? When your dignity or reputation is attacked, you can likewise make a counter-attack. No? And this is my counter-attack against him. I have reasonable grounds to believe that this guy is being paid and that he is, somebody is sponsoring him. No? Yan ang belief ko, pwede ako magkamali, pero malakas ang kutob ko na totoo yan. Kahit nasa Canada siya, attorney, pwedeng magdemanda yung mga KOJC members sa kahit anumang parte ng mundo. Ay talagang pwede silang magsampa ng kaso laban po sa isang vlogger na ito. Yes, because as a general rule, jurisdiction would lie, no, as to in the places where the broadcast is heard or seen, no? Kung kunyari, yung isang tao ay nagawa ng vlog sa Canada, napanood niya sa Alaska, pwede ka mag-file ng kaso sa Alaska. Kung napanood ito sa Ukraine, maraming miyembro si pastor sa Ukraine, pwede mag-file ng kaso sa Ukraine. Maraming miyembro si pastor, bantay ka lang doon sa Africa. May kaso ka rin sa Africa, iho. No? So, baka yung kita mo sa Facebook na binabayad sa'yo, kukulangin yan sa pagbayad mo ng abogado doon sa Canada. Kasi alam ko sa Canada, walang kaibigan doon per hour. Magtawag ka lang ng abogado. Wala na, may bayad. Ilan na lang ang kapareho ni Attorney Torion doon sa Canada. At ang pinag-uusapan natin, hindi lang libu-libong salapi ang pwede niyang bayaran dahil sa ginawa po niyang pag-alipusta o pag-paninira itong ginawa po ng isang vlogger, attorney, kundi possible, ubusin talaga yung kinikita niya dito sa pagbablog. Ako naman ay hindi ako nagtatanim ng sama ng loob ng aking dibdib. Pero that does not mean that I will not also do something in order to attain justice. Hindi po biro itong mga paratang niya. Ginawa niya akong terorista. So kung baga, Tama, pagka kasi hindi, pag hindi kasi to, sinampola ni Atty. Torion, gagayahin to ng iba. Pag hindi kayo kumibo, gagayahin pa ng iba yan. Gagawin at gagawin pa yan sa mga susunod na araw. Kaya dapat talaga tuluyan yan. Tuluyan nyo yan, attorney. Kasi, bagaman nakakaawa, pero, hindi mo dapat kaawaan to eh. Pero naaawa ako sa kanya. Kaya lang, hindi mo siya dapat kaawaan kasi pag kinaawaan mo to, pamamarisan to. Bigyan kita ng sarili, ng medisina na para maggamot po kung sino man, kung ano man yung sakit sa utak mo, kung meron ka mang sakit sa utak, no, na basta-basta na lang ng aakusa, hindi mo alam na yung akusasyon mo ay terorismo na pala. Alam mo, iho, tatawagin kitang iho kasi 54 years old na ako. Alam mo ba, doon sa terrorism, if you will read Republic Act 9372, if the police will believe you, they will make you execute affidavits, and that will allow the police, no, through proper application in the Court of Appeals, para pakinggan na ang aking mga cellphones, no, and they can hear all of my conversations legally. Pwede nila ipa-freeze na naman, ma-freeze na naman yung mga bank. Tamo, laki ng perwisyong inano mo. Pagka tinuluyan to si ng pulis. Ang laki. Kaya talaga dapat tuluyan to. Deposits ko, pwede nila gawain yun, no? Pwede nila gawain na hindi na ako makatravel, no? Marami pong epekto itong ginawa mo sa akin. Hindi mo lang siguro alam. Magbasa ka, iho. Basahin mo Republic Act 9372. Ano ang consequences ng mga pinagsasabi mo. Kaya nga, papailan kita ng kaso, sigurado yan, maski nasa Canada yan, no? Hindi mo siguro alam na yung ginagawa mo is a violation under Section 47 of Republic Act 9372. Punishable yan, 12 years and 1 day to 20 years. Of course, nandyan ka sa Canada. Pero darating ang panahon na pupunta ka, babalik ka dito sa Pilipinas. I guarantee you may warrant of arrest ka dito. At isang babala na rin ito, attorney, para sa lahat ng mga vloggers na gumagawa ng kanilang mga content at paalala na rin na maging responsable sa kanilang pagpapahayag dahil nga ay may possible na pananagutan ang bawat sinasabi akusasyon laban po sa mga individual, lalo na tulad po ng KOJC at sa inyo. Yes, dapat maging responsable tayo. In our desire to earn
Okay. Ayan. Tama 'yon, no? Na kaya dapat talaga tuluyan itong vlogger na to, bagaman nakakaawa siya ng konti. Kasi sa totoo lang ako, inis na inis ako dito sa bayot na to eh. Sa mga content nito kasi wala talaga sa hulog. Kung matino kang tao, hindi mo gugustuhin talagang content nito. Dahil halatang bayad eh, halatang bayad. Kaya yung sinasabi ni attorney, halata talaga siyang bayad dahil sa mga pinagsasasabi niya. Oo. Ngayon, bakit ako naaawa? Kasi itong taon to, the fact na nakarating to ng Canada, isang araw sa buhay niya nangarap siya eh. Nangarap siya na umangat sa buhay. At ayan, unti-unti niyang na-achieve yung pangarap niya na umangat sa buhay dahil sa kagustuhan niyang magkaroon ng mga ganyang bagay, mga tinatangkilik niya ngayon. Ginawa niya lahat ng magagawa niya para lang makarating dyan sa Canada. Kaso, mukhang sanay siyang mukhang sanay siyang gumawa ng mali. Ba't ko nasabi? Kasi yun nga, merong isang vlogger dito na yung medyo may edad na mataba din, yung tumatawag sa kanyang bayot sa Canada. Sinabi niya di umano na may tinangay daw tong 2 milyon. Kaya nakarating ng Canada, meron daw tong tinangay na 2 milyon. So, lumalabas, mahilig talaga sa pera to. Kaya yun lang, nakakaawa lang kasi nangangarap lang naman siya, tapos siguro dahil sa sobrang hilig niya sa pera, kahit mali ginagawa niya. So pero dapat talaga ito tuluyan para matuto yung mga nakapanood na wag siyang pamarisan, kasi kapag hindi talaga pamamarisan to ng iba, marami pang gagawa na ito ulit. No, so ayan, siguro nasabi ko na yung dapat kong sabihin. At sana talaga magsilbing aral to sa iba, na kayong mga bayarang vlogger, hindi porket sinabi sa inyo na ganito na ganun, gagawin nyo talaga. Dapat mag-isip din kayo, kasi hindi pwedeng lumagpas kayo sa batas, dahil ito talaga sumobra eh. Sumobra siya at sobrang labag sa batas na yung ginawa niya, na to the extent na sobrang laking perwisyo ang pwedeng idulot nito kay attorney, which is yun nga, kagaya ng binanggit niya na if maaring ma-freeze lahat ng assets niya at mapigilan siyang makapag-travel abroad, no? Kaya ayun, mag-isip-isip din kayo, mga hindi porket binayaran kayo sasabihin nyo lahat. At tingnan natin guys, kapag ito tinuluyan ni Attorney Torion, tingnan natin ngayon kung yung mga nagbabayad sa kanya sasagipin siya. Good luck. Kaya good luck talaga sa'yo, bayot ka. Dahil sa ginawa mo, mukhang mauubos lahat ng kinita mo. Mauubos lahat yan. Dahil sa dami ng pwedeng magdemanda sa'yo, sigurado ubos yan. Kaya attorney pa lang, siguradong gagastos ka na. Ang dami pang mga miyembro ng KOJC dyan sa Canada na pwede kang kasuhan. Baka dyan pa lang makulong ka na. Ganun talaga. Ngayon, siguro kaya ganyang kalakas ang loob mo dahil nasa administrasyon ka pumapanig. Pero hindi mo alam, nakikita ng Diyos lahat ang mga pinagagagawa nyo, no? Nakikita kayo ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng mga nangyayari ngayon, naniniwala ako dun sa kasabihan there is always light at the end of the tunnel. Kaya dadating din ang panahon, lahat kayo ng mga baluktot, di man kayo maituwid, mababatas din kayo. Okay? So hanggang dyan mga kababayan, maraming salamat. Mahalin po natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayong lahat. Peace out.